1984. Iba, hindi siya katulad ng Europe, Irish water, water heater, water ice. Ang mahalaga, hindi lamang siya saved, baptist pa siya. Amen. Tumating po speaker. At alam niyo, isa sa tinatanong ko pagka patungkol sa pamilya, para kang buhay ng sasakyan. Kailangan tingnan mo sa LTO, baka nakatingin. Baka may issue, di ba? O tingnan mo doon sa highway patrol, baka yun ay tarnap. Di ba? Kaya, ang isa sa tinatanong ko sa speaker, ikaw ba'y walang issue? Di ba? Kaya ako naman ay naniniwala na dapat siya sa kanyang asawa. Nandito ang kanyang may bahay at very for how many years? 28 years. Amen? Amen. Bibihira po ang nakakapos sa mga ganyan taon. Nung kami pumasok sa Amerika, kasabay pang misis ko, tinanong, how are you related with this young lady? My wife, and we've been married for 20 years. Sabi nung officer sa immigration, wow, congratulations! Why don't make it book? Ha? Kumawa kayo ng libro para mapahaba ang pagsasamahan ng mga Amerikano. Kaya, pag nakabot ka na ng more than 20 years, blessing mo yan, amen? Kaya may mga isang linggong pag-ibig eh. Pagkatapos ka yun, isang linggo lang, nagkaiwalay na. May bago na naman. Pero praise the Lord, you've been married. Ma'am, si Sir, piniwakay ko kayo. Amen. Putihin ang bahay. At ang naging bunga ng kalang pagmamahalan ay mga tatlong bata na mga binata na at dalaga. O kaya talagang dapat magpakasal pa ni, kailan kayo. Kasi ang purpose ng marriage is pleasure and propagation. Amen? Paano mag-propagate ang babae sa babae, lalaki sa lalaki? Kailangan babae at lalaki. Kaya pag nagsama ang tumboy, nagpupunwaring lalaki at bakla na nagpupunwaring babae, ang magtumbuntis pa rin yung tumboy. Amen? Kasi yun talaga ang design ng Panginoon. At sila'y nilagbala. At yung pangalan nila, narito si Gideon. Gideon na. At mayroon siya mga papel na dala na ipamumulbot sa ating mga miyembro. Alright? At panganay nila si Gideon, 26 years old. Si Gracel, 21. Si Gality ay 16 years old. At without further ado, masaya akong ipinapakilala sa inyo ang aking pong tagapagsalita na nagkikita-kita lang kami mga conferences. At salamat na nakadalaw siya sa ating pong Apple Days and makapag-minister sa atin. So without further ado, ayos po po tayo kumain lahat and give your ear, listen attentively, and learn the lesson. So, I call Reverend Gary Gilato. Sir, please. Amen. Okay. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa bansa. Ngayon po ang Panginoon sa kanyang kabutihan at biyaya at awa na tayo po ay napagkatiwalaan ng ating pastor. Madaya sa pastor, siya invite po balikan ang invite. At lagi po kami nakikita yung pastor sa BNT camp diyan sa Batangas. Ang si pastor ay ministro na mag-preach. Doon sa Batangas, pastor, hindi ko lang kung 2 years ano na yata kita narinig ng Pilson. Scam. Pag kayo ang nag-preach, pastor, ngayon kami. Galit Dito po. talaga, hindi ka makakatulog pa si pastor ang nag-preach. Ang problema, baka makapagigay sa akin. At salamat po. Actually, narinig ko na po ang aking pong pastor. Parang aking tatay po sa panampalataya ay hindi po malayo sa inyong pastor. I believe kayo ay sila ay magbakado ng panahon pa ng Bible School o ng panahon ng 9. Aking pong tatay sa panampalataya si Pastor Eric na. So, tubong pasig po ako. At
yun nga po, pag-ibig ko sa 1980 yung nasa 8, yung tita ko unang may dala sa akin, kind of 84 na baptized. Kaya lang medyo malungkot yung lolo ko, pinasecure kami. 1985, natigil ako sa church, ng niya. At after that, ay 1990, nakabalik po tayo sa biyaya ng Diyos. At yun na po yung turning point ng buhay natin. Pinawag po tayo sa Bible School. Hanggang sa 95 ay 96. Tayo po ay naglakbay na sa Talavera sa gabay po ng Panginoon. At salamat po sa inyo, Pastor. At dito lang po, ano yung tuturo ko. Sabi ko, mas masarap pa makinig sa inyo, Pastor. Inakay kayo mga veteran. Pero sa biyaya mo ng Diyos ay marami mong tinuro ang Diyos sa akin. Isang bagay lang na hindi ko makakalimutan sa Talavera, sa maraming bagay na tinuro ay alam ko kung saan ako. Una, alam ko na ako'y niligtas niya sa awa niya. Amen. Pangalawa, alam ko na ako'y tinawag niya sa full-time ministry. Amen. Pangatlo, alam ko ang lugar kung saan niya ako dinala. Kasi Mandileño po Pasig, takot po ako talaga sa probinsya. Nung pag kinikwento, may mas speaker kami ng pastor, ay pag-probinsya narinig ko yung isang kwentuhan. Ano yun, yung magpapagay daw yan ka sa baby ay tatas kang payabas. Hindi namin ko mga totoo. Parang natatakot doon. Pero doon nilay sabi ko, pag tinami ba sa probinsya, ano kayo mangyayari sa akin? Pero inihanda ko tayo na Diyos at tinawag tayo sa probinsya talaga. At napakabuti yung ng Diyos at sapagkat yun nga po tayo dinala sa Talavera. At maraming problema ang pagsubok nang dinala tayo sa Talavera. Pero alam niyo po yung this year po magsa-celebrate po tayo ng 25 years sa biyaya ng Diyos na gawain. Amen. And after 25 years or 1997 po tayo, halos 28 years na, ay binayaan tayo from 200 square na lupa, ginawa pa ni Lord ng dope, 400 square. Dapat po last year, nagagamit na po, nag-delay lang sa permit. Pero sana po maghihabol by July sa biyaya ng Diyos, kahit yung first floor magamit na po. Napakabait po ng Diyos. At yung kung inuupahan namin ay binigay lang po ng Panginoon sa amin to the members. At unahin lang po yun yung lupa sa kalipahan. Tapos ito, ang prayer po namin 10 barangay. Between 10 preachers sa Talavera. Napalong po, almost 60 barriers. At progressive po Talavera. Pero isama niyo po sa prayer. Pastor, isa inyo ko po unang mapagiging church. Hindi pa alam ng aking pastor, ng aking tatay. Way back, nung tsunami po, kung naalala niyo yung tsunami sa Japan, nagkaroon ng tsunami dyan, na dati po yung Sri Lanka, marami po yung Thailand yata, I think Thailand. Meron po rin po ang Panginoon sa akin sa foreign mission. At ang bansa po na inilagay ko sa akin, isa sa mabigat na tinamaan ng tsunami ay yung Sri Lanka. Sabi ko, Lord, kung totoo yung Sri Lanka yan, ang panawagan nyo, bigyan nyo po lang ng lupa at building at Talavera. That's my vow. Eh, sinagot naman ng Diyos. Sabi ko, Lord, kung talaga seryoso mo na po talagang dalilaw sa Sri Lanka, bigyan mo na po ako ng contact family doon. Ng prospect. At pangalawa, bahala ka doon sa budget ko, pamasahe doon. No? At pag-pray niyo po ako. Hindi ko po alam. Kung bubuksan ng Diyos, hindi ko alam foreign mission. At alam ko, bahala ang Panginoon sa gawain ko sa Lugilay. So, diyan po tayo tatagan ang Acts chapter 16. Aking po basahin ang dalawang talata. At diyan po sa verse, simulan po lang sa verse 30. At sabi po dyan sa verse 30 to 31, basahin po natin ang sabay-sabay na po, Acts 16, 30-31, yung text. Ang sabi po rito, sabay-sabay po natin basahin. Acts 16, verse 30 to 31, ready? Read. And he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Tayo manalay. Lord, salamat po. Dakilang Diyos amang banal nasa langit. Salamat po sa dakilang yung anak na binigay. Ang dakilang regalo ng langit. Ang
ang dakilang regalo ng Panginoon Jesus sa kanyang buhay at banal na dugo doon sa krus. Kaligtasan hindi nagbabago. Kaligtasan wala na pong iba na pagkakatiwalaan kami para magkaroon kami ng tunay na kaligtasan sa parusa ng impyerno, patawaran, kalinisan, kabayaran sa lahat ng aming karumihan, at isang regalo ng buhay na walang gan. Katiyakan alam namin na nawawaras kami kung hindi sa mundo ito. Merong buhay na walang gan na pinangako kay Jesus. Kaligtasan hindi sa reliyon, kaligtasan hindi dahil sa mabuting gawa, kundi kaligtasan lang po galing po sa inyong nag-iisang tagapagtas at wala ng iba kay Jesus. Salamat po sa katotohanan ng Biblia nito, ng araw na ito, na dala ni Apostol Pablo at ng marami pang mga alagad nyo. Salamat po ang Baptist Church ay ginamit niyo po mula po sa mga Amerikanong dumayo, dinala niyo sa aming bansa. At ngayon naman po ang Pilipinas ay ginagamit niyo para kami ay humayo sa foreign mission. Lord, help us to reach out, not just only the families, the provinces, the town in our country, but also even the town and provinces and family doon sa ibang bansa. Pagpalain ng aming mga foreign missionary, mga pamilyang matapang din na sumunod at nalingkod sa inyo. Salamat sa mga pamilya na nagsuko ng buhay at naglingkod, kaya maraming kaabot ng mga gawain nyo sa aming bansa Pilipinas. Marami pa rin lugar at pamilya na dapat abutin sa aming bansa. Ngunit tulungan niyo po kami, alam namin mas mabigat ang challenge at battle doon po sa tinatawag na foreign mission. At palain niyo po bansa, palain niyo sa itayo, kausapin niyo po kami sa hapon ito, at salamat po sa Pastor Bunyo, sa kanyang pamilya, sa church na ito, na pinagkatiwalaan po ko para gamitin, at inairiyan at kadakilaan ng banal ng salita, magpapangakot plano para lalo tumibay ang pamilya po ng aming church. Ito ay ang dalat ng pamilya, pasalamat sa apo ko, sa matamis sa parang lahat ng Jesus. Amen. Salamat po ng pausa. Amen. Wala oras na tapos, pero may silang po ako mag-preach. 30 minutes and 1 hour. Amen. Ang pilitin ko po, ang matapos na may seat, alam ko may hapunan pa po. So dito po, sa ating pinigyan sa po ng inyong topic, pagpani. Alam po natin, nakita po natin, ang sinabi ko sa Pablo, yung kwento po ay kasi natin dyan, sila po ay nakulong, no? Sila po ay, because of their love and vision for the Lord, in verse 25, Paul and Silas was nakulong, nakulong po dyan. At salamat po, dahil mayroong isang Apostol Pablo na binago ng Diyos, iniligtas ang Panginoon at ginamit sa foreign mission, sa world mission. Salamat sa mga pastor. Una ang mga Amerikano at pangalawa, ang ating mga pastor na dinala po sa bawat lugar, pamisa sa ating bansa. Tulad ng Pastor Bunyo, kung kaya sila at ang pamilya niya ay nagaling po dito sa Pangasinan. And you can see how Paul respond kahit wala po siyang pamilya. But because of Paul and Silas, you can see that the power of God over physical barriers. No wall is too thick and no chain is too tight for God's intervention. Makikita natin, sa kabila ng pagtubon, they were persecuted, but instead of the problems that they encountered, they prayed and praised the Lord. Ano makita natin dito katotohanan? Minsan, sa ating mga midnight na buhay natin, mga problema, don't wait for the earthquake to start singing. But start praising God while the stocks are still on your feet. It shifts focus from your problem to your protector. Nakita ko natin ito kay Apostol Pablo. Hindi ka sa'yo mag-umuwi ngayon, mag-reclam, Lord, sumunod na nga ako eh. Bakit ganito? Bakit ako nung paro? Bakit ako bob? But all things work together for good. Amen. Yup. Ang hirap ko naman ito. Isa ito sa takot ko sa foreign mission. Pero the just shall be like it. Yup. Mudah-mudahan po tayo ng takot. Eh, wala po tayo sa Talavera. Wala si Pastor Bonnie. Mas mahirap pala po ang lugar na ito. Pero salamat, yung pananampalataya na yun na binigay na para sa atin ay hindi lang ito pananampalataya.
the impossible became possible. Nakita din dito sa kwentong ito, dahil sinabi ni Apostol Pablo, nagkaroon niya ng ino at nabuksan ang kulungan at natakot po, ang verse 7 ang jail guard, the keeper of the peace at awaking out of his sleep, ang verse 7. At nakita niya ang mga kulungan na buksan. Nakakatakot po yun na sitwasyon, nakakapanglamot, kakaiba. Nalaman ko natin, earthquake, di ba? Walang nakakatuwa dyan. Yun nga na earthquake, matatakot ka din. Nabuksan pa yung mga gate ng kulungan. Kaya nakakala niya, nagtakasan na. At delikado yun, mga ngamin sila. Hindi ko alam kung ilan yung jail guard na nakamatay. Samantalang napakaraming prisoner. Kaya sila ipatayin. Because yung isang sitwasyon na mapakanin. Delikado yung earthquake, para mas delikado. Alam niya, ang pagbukas ng mga prison ay maraming mga magwawala at mapapatay sila. Tama, yeah. But you can see, nakita din dyan, may dakilang plano ang Diyos. Yeah. You can see here that the simplicity of salvation here. Doon sa sinabi ng jail guard in verse 28. Inakala ng jail guard na nakatapos na ang mga prisoner. At sabi niya, kaysa mamunahan siyang patayin, magpapakamatay na lang po siya. Verse 27. But you can see here how Paul says to the jail guard, Huwag mo saktan sa sarili mo. Huwag mo igulihan. Alam mo niya, narinig niya agad. Hindi ko alam kung ano yung sinabi nun. Siguro, sinusa sa taran. Yung mga nakakulong, baka nakatakas. At sa nagkasatakot niya sa init, sa kakaibang sitwasyon na yun, sa ginawa ng Diyos, nung gabi o nung sitwasyon na yun. Sa takot niya, kaysa pagpapakamatay niya. Medyo malungkot po, last week, this week lang, meron, nung marami na kasi yung kumandatarani ang sinabi ng pinagpapakamatay. Kailan lang po, grade 12 po, sa amin, sa isang barangay ng isang tender, close po yung family. Nasyak na lang yung family. Walang nakatayata ang pumasok. Yung cellphone ay, ito po, habang nakita niya nakabisip sa sandala. Yung marami po, ganyan cases po. Yung pandemya, epekto, at marami pa. You can see how the jailbird said to Paul, magpapakamatay sa verse 7, but Paul said, huwag mo saktan sarili mo. At dito pa kami. 29. Then he called for the light. Bigyan mo kami na liwanag dito. Dala mo kami na liwanag. In fact, nakawala na po sila sa mga posas. Hindi lang yung mga pintuan ang nakabuksan, pati yung mga posas sila eh. Isang kakaibang himalapit ito. Yung minsan, napakahirap ng mga sitwasyon sa buhay natin, pero pinapayagan mo naman kasi mga problema yun. Yeah. Hindi natin ka-explain talaga, pero may ginagawa. Yeah. Sa akin lang yan. Actually, this month po, January, ginaman po, mismo ng gagawin. Alam ko nga po, stroke, pero kasi pagkasayo pa lang stroke. Halos stroke, barang stroke, pero hindi po siya stroke. Yung kung mukha at naman, nagkaroon ng parang as light, Facial paralysis. Opo, paralysis. So, facial paralysis na po. Salamat. Facial lang. Hindi kailangan na matinig ang butan, kundi ano na po, therapy. But still, it's not the doctor, actually it's the hand of God. Yeah. Maraming mangyayari sa buhay po namin na mangyayari isa-isa ito yung kwento, pero napakabuti ko ng Diyos, napakadali na. Dito sabi ni Paul, in verse 29, nagpadala po ng ilaw siya sa mga jail guard. At sabi niya sa 29, and then he called for light and sprang and fell down before him. Tingnan niyo po ang version ng jail guard ng 29. Habang dinala po yung ilaw, tingnan niyo po sabi, came friendly and fell down before Paul. Alam natin, mga binugbog po sila rito, di ba? At tatapang nga niya eh. Mabali, isang blessing po, isa, pagtuturo tayo ng mga pulis eh. Pero mapasin niyo po, ang mga pulis po ngayon, may galugi-lugi.
Kakaiba po mga nangyayari ng mga problema sa mga pulis. Itong jail guard, napasin natin sabi niya na wala po ang kanyang tapang. Nanginginig. Naalala niyo po ba nung nasa iko si Paul? Ang tapang po niya pinapatay si Stephen. Meron talata na sinabi doon sa Acts chapter 9, nung siya po ay marami pa sana ipapatay, suddenly bigla ang Panginoon, napadala sa kanyang liwanag, at siya ay natumba sa kanyang sinasakyan, at saka bigla din sa tasa, Saul, bakit mo inusin? Lord, sino ka po ba? Ako yung Panginoon, ang inusin ko, si Jesus. And ano reaction ni Saul that time? Lord, what will thou have me to do? Nanginginig po sa takot. Ito pa'y kailangan ng ating church ngayon. That you get of the reverential fear. Yung takot po sa Diyos. Yung banal na pagkatakot, pag nawala po yan, mawawala na pagluhod natin sa Panginoon. Kapag dependent, nag-isa ka natin, pag marami pera, pag marami alam, pag may mga material riches, walang masama dyan. Pero there are times, kailan tayo umiyak at lumod, Lord, ikaw ang kailangan namin, hindi pera namin, hindi hospital, hindi yung doktor, hindi yung yaman na, ikaw ang kailangan namin yun. Nakita natin, kakaiba po itong song na ito, na kung saan ay iba po yung panginginig niya, hindi mo ito panginginig na takot lang sa tao, sa puso. Nakakapag ng pagkakas. Napakabait lang pala. Kaysa pa kayo sa ang plano ng Diyos kita sa daming sa buwan niya. And the same God, na natagpan ni Paul, kaligtas siya sa biyaya Diyos, ito din po yung Diyos at pinagdirin mo ni Paul, nagawa ng kakaibang bala, at kailangan ng Diyos na kapag itong mga taong ito, tulad ng Jedgar, para maligtas. Pero kami mga kakaibig yung mga Diyos. Isang milagro. Kaya sabi niya, on verse 29, 30, sabi niya, and brought them out and said, habang nanginginig sa takot, I believe kumaintindihan yung paano reaction niya. Hindi niya alam na bigla, nilabas na sa kulungan itong dalawa. Ano sabi po dyan? Ang verse 30, Sirs, anong dapat mong gawin para maligtas? May tanong siya. May takot siya. Hindi niya maintindihan. Pero naniniwala sa kakaiba ito, sabi niya, kailangan ko ng kagkasal. At sumagot si Pablo ng isang maliwanag na sagot. He said, believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved in thy house. Nagkap po natin yung unang tagpo na nakilala natin. What is the greatest miracle in our life? Still, paano tayo inawa ng Pilipinas ang tayo? Yeah. Amen. Wala na pila. Wala na pila. Ito ang pinakakila. As Paul said, sabi niya, I am the chief sinners. Ako pinakamasama sila. Ako yung napalino para ligtas sa mga masama, pero ako ang pinakamasama. Alam niyo, mas masarap lagi natin babalikan yung tayo po ay pinahawal pa naligtas. Yeah. Kapag pinabalikan natin, napakapanis para balikan yan. At tingnan natin, anong ilang taon na ba tayo naglilingkod? Mapapagod ba tayo? Titigil ba tayo? O ilang taon ba tayo pahiramin ng Diyos bago sa bumalik? Pwede nga lang bumalik pa, pero meron pa siyang pinagagawa sa atin. Meron pa siyang gusto ipaabot sa atin. Then Paul said, bakit natin, anong dapat namin yung upang kalimalikas? Naliwanag ang tugon ni Pablo. Sabi niya, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. It provides the clearest roadmap to eternity, the Bible. It is not about words, it is not rituals, it is about belief in the person and work of the Lord Jesus Christ, the finished work of the cross. And you can see the power of God over physical barriers. Na kahit nakapuno sila, kahit makapal ang mga pader at bakal niyo, walang kadena ang matibay sa pagkilos ng Diyos. Yeah. And you can see the scope of the promises. Sabi niya ni Paul, anong dapat namin maligtas? Gawin para maligtas. Sabi niya, Lord, yun ang tanong niya. Pero ang ganda ng sinabi mo ni Paul, hindi lang ikaw maliligtas. Yeah. Pati ang pamilya mo. Amen. The scope of the promise of Paul was that hindi lang muna sa gender. God's grace often extends to the household, the family. When a leader or parent turns to Christ,
It creates a spiritual ripple effect. Salamat, hindi nagtapos sa pagliligtas. Sa tita ko, sa lolo ko, sa kapatid ko, sa akin. Ang pray ko yung nanay ko. Devoto ko yun. Pero marami rin ko lang mag-share. Pero lagi sa Lord, napagkapunin ko natin ko 67 yata. 67. You can see, nakita din in times of crisis, when others are trembling, be the voice of calm and hope. Paul saved the jailer's life before he saved his soul. Bago siya naligtas sa kanila sa ito. We must meet the immediate need to earn the right to speak the truth. You can see the evidence of faith. The jailer washed their stripes nung siya'y maligtas at makakilala sa ito. True conversion always leads to a change in how we treat others. Nakita natin, nagbago, nagbago sa tipo. Inugasan niya, luminis niya, pinakain niya. And if your heart has been washed by Christ, your hands should be busy serving others. Ano po makita natin dito, mga kapatid? In Acts 16:31, you can see here the promise is there. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. And thy house, this household principle is a beautiful thing throughout the King James Bible, showing that God's grace often moves through family lines. Tignan po natin sa Baptist, hindi lang yung gender. You can see the Cornelius, the centurion, in Acts chapter 10, verse 2. Sabi niya, a man who feared God in all his house and saw them all receive the Holy Spirit. A devout man, and one that feared God with all his house. Who shall tell thee words where by thou and to all thy house shall be saved. Makikita din po natin sa pamilya ni Lydia o Thyatira, the first convert in Europe, whose faith immediately impacted her home. When she was baptized and her household, she besought us saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house. Yeah. Dapat yan ang ating desire. Katulad ng gender, sabi niya, makita tayo ang verse 32, sabi niya, hindi lang sinabi yung Pablo, hindi lang ikaw maligtas, manampalataya ka, maligtas ka, pati ang pamilya mo. At nakita tayo yung desire ng gender, the 32, is make unto him the word of the Lord, and to all that were in the house. To all that were in the house. Take note. Hinala po yan ng gender sa pamilya niya. At doon nagsimula ang kaligtasan, naliwanag, hindi lang po sumilay sa puso ng gender sa kanyang isang pamilya. The big question is, meron pa rin ba tayong puso at pagmamahal at panalangin sa mga malang sa buhay ng Diyos? Kuligtas sa ating pamilya, hindi po dapat na magtatapos. Yeah. Sapagkat marami tayong kapitbahay. Kami na isip natin, bato na yan, kasi hindi po. This is still the same promise. Makita natin dyan, katulad nga nung Lydia ng Thyatira, judge me to be faithful to the Lord, come into my house, pumunta ka. Yep. Masukan mo, turuan mo kami na kaligtasan ng pamilya ko. Abutin, hindi na ang ating pastor. Salamat, maraming isyo, maraming lalaki, pero totoo po. Tanawa ng buwan. Yeah. At ang katotohanan po, hindi sabi ng pastor, hindi pastor, hindi na kami bumabata. Kasi nararamdaman ng kami sa Diyos. Kaya hindi talaga kasi pagkain. Totoo po, yung higat na lang. Tapos, probiin ang mga nagtutrado. Talagang, yun po ang isang yun kasi sa problema ng generation niya ng kabataan. Hindi na po nagiging sa kami sa sigaw po ngayon, police KD, pastor. Opo, mga bata sa Facebook. Ang babata pa, na pinatamaan ng uric acid. Si KD. Pabata ng pabata. Bukod pa sa gadget, bukod pa sa mga pagkain. Ingatan po natin ang ating pamilya. But more than that, makita natin yan, si Chris Post, the ruler of the synagogue, ay high-ranking official whose conversion at the end time is to enter finally to the Lord in Acts 18:8. And Chris Post, the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his house, and many of the Christians hearing believed and were baptized. Napakasama. Amen. Hindi na dating si Chris Post, pati pamilya niya at sila ay naglingkod na baptized. They were active in the church. The household of Estepanas, in 1 Corinthians 1:16, Paul identifies them as the first fruits of the video. And I baptize also the household, the family of Estepanas. Yeah. Pagod siya sa Pablo, hindi ako naparito para mag-baptize.
Pero ando kasi opportunity. Sila po ang unang nakapagbahagi ng kay Kasa sa Pamento. Kaya sila po ginamit na mag-baptize. Pero pagkatapos, alam natin yung lugo at hindi nagpatuloy. Ang Old Testament foundation, you can see the Gospel's declaration, the famous standard for every Christian. But as for me and my house, we will serve God. Yep. Rahab the harlot, her faith didn't just save her. It brought her and her family under the protection of the scarlet bear. Yep. And the young men that were spies went in and brought up Rahab and her father and her mother and her brethren and all that she had. And they brought out all her kingdom according to Joshua chapter 6 verse 3. Yeah. Because of the faith of us. Imposible magbago. That's hindi mo sa Israel. Kaya hindi wala tayo may mapinili, pero Israel ba? Ito. You can see, nadamay sa biyaya ng Diyos. Yeah. Dahil ang kalitasan hindi lang po sa Israel, it is for the world. You can see it in Noah's Ark. God's invitation was for the whole family to enter the place of safety. According to Genesis chapter 7 verse 1, and the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me this generation. Yep. Lumakad po tayo na may kabanalan sa kabila na pasama ang mundo. Lumakad tayo na may paggalang at pagdepende at pagpapakumbaba rin sa kalooban ng Panginoon Diyos sa ating pamilya. You can see it also in Abraham's family. In Genesis chapter 12, verse 1, at sabi ng Diyos kay Abraham, now the Lord said unto Abraham, umalis ka sa iyong bansa, umalis sa iyong lahi, sa iyong pamilya, sa iyong ninuno, pumunta ka sa lupain, na kung saan ipapakita ko sa iyo. Hindi po ba ito yung pangako na kay Abraham? Pero totoo po, isang pangako pinangawakan mo ng pangako sa iyo. Yeah. Mula sa wala. Talaga naman po, sabi ko, Pastor, yung problema sa talagyan nun, mabibigat. Kasama din palo, pagsubok, ang balos. May mga miyembro umalis na dapat pag-pagpili ko palo, gagamitin Diyos. Pero kapag nasenta, talaga na Yolanda po, gawin. Pero isang gawain ni Robert sa, Pastor, naghihirap ka naman dyan, magsak ang offering. Punta ka dito, libre, wala na lang, magpapasok kasi, magsisimula. Sabi ko, Pastor, dito tiyak sa talaga, gusto mo tatakbuhin ka. Hindi ko bibitahan talaga. Sabi ko, Pastor, kung hindi ka na full time dito, sabi sir, I stay talaga yun. At kung hindi ako nag-stay sa plano ng pangako nito, sabi ko makikita mo na binaya. Yeah. Is it because I'm working? No. But he's working. We are a great sinner. But we have a great Savior. Amen. Dakila po siya. At sabi niyo ng Panginoon kay Abraham, ikaw ay sabi niya, gagawin ko dakilang bansa. Pagpapalain kita. Gagawin ko dakilang pangalan mo. Ikaw ay magiging pagpapala. Iyon ang gusto ko doon eh. Hindi ang tanong ng Diyos natin, para sumigat ka eh. Hindi ang hapon natin, prosperity, popularity, power. No, ano natin? Hindi po yun ang hapon natin sa buhay. But this is the promise of God kay Abraham. Yeah. Pero mas gusto ko yung sinabi niya, hindi ko lang gusto pagpalain kita. Magiging pagpapala ka. Yun ang masabi ko. Amen. Diba, hindi yung maligtasan tayo, sobra-sobra na yung biyaya ng Diyos. Yeah. Sobra-sobra na yun. Pag-isip natin, ang daming bansa ngayon na grabe ang hirap. Mga bansang bawal ang Biblia. Ultimong North Korea. Meron isang posto na nito doon. Ang hindi ba yung isang pamilya? No, ang batas na bawal ang Bible, talaga si bawal. Meron isang bahay, nakapusit pa yung Bible, hindi nga yung tapang niya. Nakapusit yung Bible. At tumayiwasit yung Bible na lang yan. Eh, bawal yun. Uli sila. At hindi nga yung pati yung 2 years old na baby. Ayun sa akin, cancel. North Korea. Maraming bansa mas mayroon sa akin. Maraming mas bansa na bawal ang Biblia. Pero napakapalan natin. Alam nyo, kahit may corruption sa ating bansa, mas lalo pa, I believe, mas malalasin ang bansa. Bakit pala sa'yo? Kahit saan bansa ka pumunta, may corruption. Pero ang lagi ko kayo pa sa Lord, salamat, dito mo kami, dito kayo pinangas sa Pilipinas. Why? Because of the freedom of religion.
Hindi bawal mag-share ng Bible, hindi bawal yung gato. Samantalang may mga lugar at pamilya ay mahirap na, bawal pamilya, makita natin, how sad is their family. Pero ito ay plano Diyos at hindi na tayo pagpalain niya, hindi tayo maging pagpapala. More than material things, spiritual blessings. At ang sabi pa ng Panginoon dito, verse 8, hindi po sabi niya, Genesis 12, verse 8, and I will bless him that bless thee, and curse him that curseth thee. And indeed, shall all families of the earth. Napakaganda ang yung plano Diyos kayo ba? Sabi niya, iba, hindi lang kita gagawin basa, nakita basa, pagpapalain kita, magiging pagpapala. Nakita din, ang plano mo na nagpagtas ng Panginoon. Ang nagpagtas ay dadalo sa langit na sa Israel. At ang sabi ng Diyos, ito yung maganda, ang lahat ng mga bansa, pamilya sa buong mundo. So let's look at this. Hindi lang po ang Diyos sa Israel. Sa buong mundo, global, the foreign mission, let's look, let's pray for the missionaries. Dito mga pamilya ito na nagsasacrifice, let's continue to pray for them. At talagang, grabe po, pagtitingnan kayo, gawain sa Zambia, gawain na Pastor President, grabe po, napakahirap ng mga lugar, kaya tungin, maraming bawal, pinagpapapatay niya sa Nigeria. Pero sabi ko, Lord, kaya nila eh, kaya ko rin. Bakit? We have the same God. Yup. We have the same God. Sana may tawag isang foreign mission sa ito nito. Pastor, sana may tawag po. Pero gusto ko din sabihin pa, sa pamamagitan ng iba ang pamilya sa mundo, may pagpapatay. Napakasarap po, mga kapatid, ng plano ng Diyos hindi ang sa buong mundo. The promise is unto you and to your children and to all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. Acts 2:29. While salvation is a personal decision, every person must believe for themselves. These verses show that when one person believes on the Lord Jesus Christ, they open a door for the Word of God to enter the entire world. Yeah. Hindi na ikaw maligtas. Yeah. Amen. Napakasarap po. Hindi na ikaw naligtas. As pamilya ng house. Nawa, lalo tayo tumibay at lumakas. In closing, isang po sa inyo na magilis. Alam ko, hindi na pagpasok. Di ba kay Pilipino, magilis ako. Alam ko, ano yun na to, pero isang ko po ito, the seasons of grace. Lagi ko ito narinig sa mga pastor. The seasons of grace. Alam ko, alam ko na to. Pero pasadaan natin ang konti. Sabi ito, we encounter in life from the commitments we make to the trials we face. Number one, you can see here, the purity. Marami pong sinsin na dapat po natin isuot at paalagaan. And the purity ring that is a call to holiness. A purity ring symbolizes a commitment to remain set apart, lalo sa mga single natin, mga anak, kabataan, mabuhay na may kabalalan, mabuhay sa kabila ng maraming alam natin, pati mo ngayon, ang diablo, lalo ito na tatawag natin February 40. Diba? In a world of compromise, God calls us to a higher standard of thought and action. Sabi nga ni Paul in Philippians 4:8, either God whatsoever things are true, anumang bagay na tapat, anumang bagay na magpid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na may mabuting kwento o patotoo. Ito ang ating pahalaga. If there be any virtue, if there be any praise, papuri sa Diyos, think on these things. Protect your mind. Purity starts in your thought life before it manifests in your action. Number 2. Ano po yung number 2? Ang tinalo sa ito. Ang engagement. The monies of preparation. Applicable pa hindi na sa mga may nobyo na nobya. Kundi pagkinap po sa church, yung relasyon ng church sa Panginoon. Ito po ang application ito. A strong member, a strong family, will have a strong church. And when you have a strong church, it means it talks about commitment doon sa ating Panginoon na nangako babalik. The promise of preparation. An engagement is a season of already but not yet. It is a time of joyful anticipation and getting ready for a permanent union. Alam natin, they're excited diba kung nag-prepare ba yung pasal. Diba? Lalo yung babae. Alam yung mga excited na rin kung tayo i-rapture. Amen. Kaya sabi ni Lord, wait lang. God,
Alam natin pa, naglilitas po ng kalwa. At ang meron maliwanag, ang pangako ng John 43, ako'y mapagandang lugar sa iyo. Ako ay babalik muli at tatanggapin ko sa isa. Amen. Kung nasaan ako, kasama ko. This is great promise. Hindi lang po, Panginoon, bibigay ng mansyon sa atin sa lupa. We're waiting for the great plans. Yep. Amen. A pure place, a perfect place. Wala nang luha, lungkot, wala nang problema, wala nang pagkanda. Alam natin, it's a perfect place. Just a bride prepares for her husband. Use your time on earth to prepare your heart for the return of Christ. Singles, huwag mo kayong malulungkot kung wala pa. Merong niyahanda ang Panginoon natin ay yun. Number 3, alam na po natin susunod yan. The wedding ring. Wedding ring. The seal of covenant. Number 3, the wedding ring. The wedding ring is circle. Lagi sabi ng mga sa kasayan. It represents a never-ending commitment. Biblical marriage is built on the foundation that a man should not try to break. For God has joined together and no man asunder. Yep. We don't believe in divorce. We don't believe in annulment. Till death goes by. Pero kung pwedeng alam, diba, sabay may naging prayer sa anak sa Panginoon. Diba? Pero ang Panginoon, yung iba, binigyan ng chance na yung mag-asawa. Oo, no, hindi tayo dahil dito, pero iba pa yun. Iba yung biyaya yun. Pero meron ko sa, nakikita sa San Jose, Pastor, kilala mo sa San Jose? Si Pastor, anong pangalan niya? Nalimutan ko. San Jose. Nag-asawa ko dito. Si Bagat. Papagat, di ba? Tapos nagkaroon ng anak na baby. Oo. Alam mo, malaki na yung anak niya eh. Tapos nung namatay siya, kailan lang eh, parang pandemic yata. Yung misis yung pangalawa, nalungkot. Mayroon talaga na, di ba? Pero ibang klase ang biyaya ng Diyos kayo. Kaya siya, sulpo. Iba ang biyaya ng Diyos sa panahon kung saan tayo ngayon. Although hindi natin ko sabi, pero the wedding ring, bakit natin, honor your commitments. Whether in marriage or your word to others, let your yes be yes, and maintain the integrity of your vows. Single, yan po sana ang ating pangarapin. Hindi tayo wala sa liki. Yeah. Hindi tayo naniniwala sa mga blessing. No. Naniniwala tayo sa biyaya ng Diyos. Sabi nga dyan, diba? Honor, men is undefiled. Men is honorable. Diba? Men is undefiled. But workers and servants, na makita natin dyan, ay meron hatol po Diyos. Number 4, the path to maturity. Number 4, what is that? Sabi. Hindi raw kaning sinubo, pagkapaso. Sorry na, hindi na ba na puro masarap? Hindi puro matamis. Hindi puro sweet. Hindi puro flowers. Diba puro pangako? Meron pa na sabi. The one seeks out the ring of suffering. That is open the very tool. God used to refine our character and strengthen our faith. Makita niyo, but the God of all grace will uphold us to face eternal glory by Christ Jesus. After they have suffered the whiles, pansamantala na yung suffering, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Sabi din po na Roma sa IKK, no? Sabi doon, isang paborito talata, for the suffering of this present time are not worthy to become fair to the glory na naghihintay sa atin sa langit. Yeah. Ang dami ng pagpapalang biyaya na nawalan sa lupa. Pero totoo lang po. Ano lang yun eh. Ano tayo, kumbaga, parang ano lang yun, yung beats lang yun. Iba yung sorpresa sa langit eh. Iba yung mga pagpapalang na dito sa langit. Iba po yung mga reward na dito. Don't waste your pain. Trust that your current trials produce a strength in you that could be good and deformed in any way. May mga problema ba? May mga suffering ba sa pag-aasawa, sa mga magrelasyon? Sana malampasan niya ang suffering niya, yung ring ng paghihirap. Number 5. What is that ring? Ang hirap niya, paghihirap pala. May bato dyan. Bato na sinelas. Vaccine. Ayaw natin to, pero this is the reality. Hello? Imperfect time lahat, amen? Imperfect tayo, may mga katubanan. Ang kakasigaw, kahit kami ni Jesus. Nahihiyang kami sa mga ko. Pero hindi yung dahilan para hindi pa rin.
lumalabas ka yung mga tinatawag na Adamic thinking. Lagi ko, ay mga senior sa amin sa Talavera. Ay, parang senior ka, nakakaway pa rin, nagsiselosan. Akala ko mga 5 years na, 10 years. Hindi pala. The one says of the ring of Satan, number 5, the ring of the fight of faith. Sa buhay Krisyano, hindi lang pala tayo niligtas sa pan, hindi lang may nangako pa may suffering, may mga problema, may mga bigat, may mga dapat labanan sa buhay natin. The Christian life is not a spectator sport. It is a discipline and struggle against all spiritual darkness and forces of Satan, the evil seas of this world and our own selfish nature. Iyan po ang kalaban natin. Kaya kung mabigat ang kalaban natin, it's hard to face the problem is good. So, pero maganda pa tayo. Hindi na natin, talagang totoo kalaban natin, hindi natin. Hindi natin, hindi iwanak natin yung ating sarili. Lord, help me to be like you. Help me to be like you, to be like Christ. Fight the good fight of faith, they hold on eternal life, where good our also hold, whereas, and as professor, good professor for many witnesses. Stay in the fight when you feel spiritually pagod ka na, remember that you are fighting for victory. But from the victory already won by the Lord Jesus Christ. We are on the Lord's side. Ang pong nakipaglaban hindi tayo. Alam niyo, kung totoo sila, kung tayo lumalaban, papapapit na. Pero matanda ko, si Lord talaga lumalaban. Siya man yung papalakas. Number 6, what is the ring? Enduring. 5 years, 10 years, mabot na ng 20 years. Diba? Yung relasyon, 20. Napagtitisan, pero medyo hindi maganda yun. Pero ano ito na ibang nagsama kayo sa hirap at hirap. Kung puro hirap ba? The power of persistence. To endure is to remain under pressure without breaking. It is a quality that separates those who start from those who finish. Kaya marami ito sabi yan, diba? Madali lang magsimula, pero pag meron tapos. Salamat sa relasyon natin. Kung wala ang Panginoon, wala akong tayo. Iputo to. Bakit ang pag-iitisan tayo ng ating misis, sa ating magna? Kahit ang, mga pastor, kami po. Marami kami imperfection. Pero bakit nandito pa rin kami? Salamat, pinatitisan ko tayo ng Panginoon. Iputo. Tayo ay pinagawa pa rin at pinagano. And he said, they hated of all men for my name's sake. But he that endured today is said, purposing also we are compassed of a great crowd of witnesses. Lagi sa tabi natin yung mga bigat na yan, at ang kasalanan nagpapahina sa atin. Tumakbo tayo na may pasensya, may taga sa karera na pinagkakatiwala sa ating pa. At tumingin tayo sa ating Jesus na may akda at tunay na tatapos. He started our faith. He will finish our faith sa pangako niya na tayo ay makasama niya sa kanya sa walang hanggang kagalakan. The joy that was set before the Lord, tinis po niya ang krus, tinis ang kahinya para sa ating kaligtasan. Nasa kanin kamay po siya ng Ama ngayon, hinihintay po tayo. Focus on the finish line. Persistence is often more important than talent or initial excitement. Number 7, ano po ba kayo? Amen. Ano po yung number 7? Endearing. Ang ganda ko. 20 years, 25, silver, golden years, 30 years. Endearing kaya 20 is to make something dear or precious. Bakit hindi mo na pinagtitisan yung pastor mo, yung miyembro mo, yung misis mo, yung anak mo. Nakikita mo na sila ay regalo ng Diyos. Sila ay biyaya ng Diyos. Sabi yung isang tatay ko, sabi ko lang, sabi niya, noong una yung misa kasi parang dati niya pikot eh. Parang niya pikot. Kasi napagas na rin sabi niya, ngayon na na-realize, gusto, ako pala parang hindi yung miss ko. Napakabay ko ng Diyos sa kanya, bigyan sa isa. Kasi may mga tayo talaga nun, nagbibisyo siya, susundan siya, hanggang gabi, o susundin siya, uli. Pero lumalit na siya, gano'n na lang po, nakita niya kabalik na po sa kanya. Endearing. In the body of Christ, we are called to hold one another in esteem through love. Be kind affection one to another, with brotherly love, in honor preparing one another. We love Christ, we love God because He first loved us.
Preparing others. Look for ways to make those around you feel valued and respected. Yeah. Mahalaga po, bawat isa sa tahanan. Mahalaga po sa Panginoon ang bawat pinubos na kanyang buhay. And number 8, the rest. Hindi po ba tayo? Ano po ito? Ano po yan? Number 8. Pero bilang natin konti yung tatak, yung title ng Pilipinas. Lord of the World. While the world, nakita natin, the ultimate suffering. Ang habang ang mundo, nakatingin sa earthly power, earthly possession, earthly, makita natin, position. The Bible points us to the one who holds all authority in heaven and on earth. Sabi nga ni Pastor Pablo in 1 Timothy 6:15, sa darap niyo pa, in time past, papakita na pa sa future, sino ang mapalad, sino ang kataas-taasan, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Ang Panginoon ay nandoon sa kanyang trono, inihanda po niya ang kalangitan. Meron pong government sa langit na forever. All government of man was temporary. Walang tao pwede magbayabang. At alam natin, sa may katapusan. Amen. Salamat, tayo po ay mapalad. We shall be kings and priests doon sa kaharian ng Diyos. Alam po natin, ito ang iintay natin. His kingdom will rule for all. And just came and spake unto them, all power is given to me in heaven and on earth. The great commander tells us, go. Kumain tayo. Maraming pang pamilya dapat ako. Huwag kang mapagod, huwag kang tumigil. Hindi ka lang dapat magligot as a family, as King Solomon tells us in Psalms 127. Except the Lord build the house, they labor in vain. Sana lagi namin kasama si Lord pag-isip sa mga. Lagi ko nalagay ito commercial to sa Diyos. Pagkatatin sabi ko sa commercial na yun, para kayo ito bumaba. Nalagay commercial na yun niya sa Ako'y bumabangon para sa iyo, Mama. sabi doon, yung iken sa kanyang pagtuturo, yung estudyante sa kanyang pag-aaral, yung babya sa kanyang duty, yung police, yung nanay sa kanyang paglalaba, pagluto, yung baby para magbigay ng kagalakan sa nanay. Yeah. Mahalaga bawat isa sa pamilya, sa tayo. Yeah. Meron tayong layunin, bawat isa. Meron tayong purpose sa buhay natin. Pero tatandaan natin, para kayo mababang ay pangalawang dahilan ng panalong buhay natin. As the Lord said, love your neighbor as yourself. That is our only second commandment. What is the first commandment? Love. Love God with all your heart. Yeah. With all your soul, with all yourself, with all thy mind. Ang totoo po, lagi natin isipin, hindi lang para kayo na mababang. Mahalagang pamilya, mahalagang church, mahalagang pastor at pamilya niya, mahalin na talaga, ang palakasan tayo, mahalaga mga kalos sa pamilya, mahalaga ang misyo. Pero tatawag natin, ako na yung isa, hindi yung para kanino ka bumaba. Pangalawa lang, ang dapat natin namin, number 1, sino ang para sa atin? Kaya, bakit tayo buhay pa? Tama. Bakit tayo nakabangon pa? Bakit hindi ka pa nasa bahay? Nagdakaratay. Wala ka sa kulungan. Wala ka pa sa libingan. Sapagkat may layo mo pa, Diyos mo. Yup. Kaya Amen. tayo nakababago. Muna higit sa lahat. Doon sa nagiging sa atin. Doon sa nagmamahal sa atin. Doon sa nag-aalala sa atin. Nagpapakain sa atin. Nagpapala sa atin. At yung sabi niya, magpatuloy ka. Huwag kang tumigil. Magpatuloy ka. Hanggang sa dumating ang Panginoon po niya. Magdito tayo. Submit to the true King. When you recognize His sovereignty, Yeah. you no longer have to worry about being in control of everything. Ano nangyari sa mundo ko? Hindi natin lang. Kera, pandemic. Naralang galis. Ano pa rin sa kapitol? Siya pa rin ang tunay na champion ng lahat. Yeah. Amen. Maging matatag ka. Keep on fighting. Mas mo na yung lahat. Sumusunod. Kayo madalangin. Lord, salamat sa salita niyo. Ikaw na po magpapalad. Ikaw na po ang magbulahin ng mga salita niyo sa puso mo. Help us to see, Lord, your greatness always in our life. We are great sinners, as Paul said. Pero salamat sa dakilang tagapagligtas. Where sin abound, grace did much more abound. Salamat sa isang biyaya niyo na super abundant. Higit sa aming mga karumihan, kakulangan, pagkakasala, kawalan ng katapatan, pagkukulang sa tiwala, pagkukulang ng manalangin, pagkukulang ng pagmamahal sa iyo sa aming pamilya.
Pero salamat po, ikaw talaga ang totoo nila, makamit pa kami. Ikaw ang tuloy na nagbabangon sa aming araw. Lord, help us to see always, to depend on you. Pag-iisip sa umaga sa amin, Lord, salamat. Bigyan mo pa kami ng lakas, panibago ko na ako. Bago matulog, Lord, salamat. Ingingatan niyo kami sa aming paglabas ng bahay at pag-uwi ng bahay. Hindi lang ako ang aking pamilya. Tulungan niyo kami. Habang pinagpapalan niyo kami. Help us to see, Lord, ang aming pamilya sa buong mundo. Ang gusto niyo maabot. Initin ang buhay namin. Pagbigas po ang aming pagmamahal sa inyo. At pagpatuloy na pagtitiwala sa inyo, pagbiling po. At nawa ang aming pamilya, maging masigla, maging matapat. Hanggang sa pagdating. Samahan niyo po kami. Kabulahan niyo po ang pastor ninyo at ang pamilya. Huwag kami mapagod. Maghintay, lalo na po sa pagdadaling. Ito kaya ang dalangin niyo. O aming po pastor ninyo para sa akin. Thank you, Pastor. Naging kaugalian natin at magandang kaugalian na after ng pangangaral ay nagbibigay tayo ng panya. Sa lahat ng ating napakinggan, siguro isang dapat nating tanungin ay kumusta ang ating relasyon sa Diyos? Ganda nung tanong na yun hindi yung parang kanina bumabangon. Sinong nagbangon sa'yo? Pag na-realize mo yun, at naunawa ko ang layunin ng Diyos sa buhay ko, ako ay naniniwala na magiging mabuti kang membro ng pamilya. Maaaring isang tatay, isang asawa, o magulang. Kung mayroong higit na maging magandang halimbawa sa tahanan ay tayong mga magulang. Katulad po ni Abraham, ikan kuman Espiritu. Katulad po ni Joshua. Pero nakakalungkot yung mga sumunod sa kanya, hindi pinagpatuloy. The very reason why we have this annual banquet to remind us that no amount of success can compensate the failure. Tiyakin natin sa pangunguna natin na nawa yung mga susunod nating generasyon. Ay alam pa nila kung anong ginawa ng Diyos sa atin. At sila mismo makaranas ng kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. I think we need to come. Settle down. Kanina, umiikot ako dyan sa likod. Meron ako nakikita ang mga young people naglalakad. Sabi ko, sayang yung intensyon ng ating conference kung kayo ay maglalakad dyan at hindi kayo. Because you will be the next generation. You know, marami mga matagumpay sa mundong ito. It speaks of material things, but they are failure in their home. Anong say-say nun? Diba? Kaya nga, sabi ng Bible, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Will we come today? Will we commit ourselves? Kayo mag-asawa, luluhod kayo at sabihin niyo, Lord, salamat muli sa paalala sa amin. You know, pinakamahalaga sa lahat kung paano ang ating mahal sa buhay, higit ang ating mga pamilya, maligtas. Makakasama lang natin sila, tapos hanggang 21, hanggang 25. Ready na ba sila talaga na magtayo din ng pamilya? Nagawa mo ba lahat ng kaparaanan para sila din ay maging responsable asawa, maging mapagmahal na magulang? Napakapalan yung mga kabataan. Because mayroon tayong mga magulang na godly. Kung kayo man ay dinadala sa church, pasalamatan niyo. You see? At sumama kayo. At lahat tayo sabay-sabay na matuto ng salita ng Panginoon. At sundin natin ang kanyang kalooban. Did you say thank you to your father? Did you say thank you to your mom? Maaaring lumaki ka sa isang pamilya na hindi nakatama ng pagmamahal, pero gusto ko malaman mo, mayroon ka mga pangalawang magulang sa church nito.
Gusto kong malaman mo na mayroon kang Ama sa langit na pwedeng matigil ang cycle ng sirang buhay kung magdidesisyon ka na sa mundo sa nais ng Diyos. Will you kneel down today? Will you kneel down and say, Lord, thank you na kinausap ko ako. At ako nga po'y magpapamilya. Susundin ko ang mga payo. Para hindi na maulit sa mga susunod kong lagi ang mapait at malungkot na kalamusan. Alam niyo, nakakalungkot sa lahat kung ikaw ay bunga ng isang masayang pamilya pero hindi mo na-realize ang kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoon. Katulad ni Eli, nagkaroon siya ng mga anak na hindi nagtiwala sa Diyos. Mabuti pa si Samuel na hindi niya kaano-ano nagtuon sa templo. Naglilingkod. Will you come today? Will you kneel down? And make it with me. Dakilang Diyos, kami naniniwala ng salita mo hindi mo bumabalik na wala akong kabuluhan. Mayroon kang pangungusap kung paano naipangaral. Hindi mo ako nilampas ang Panginoon kinausap ko. At lumapit ako ngayon na nagsisi ng aking mga pagkukulang. At humingi ng iyong lakas para naituwid ang mga pagkakamali. At pagbuhat ngayon, bukas, at mga darating pang mga araw ay pagkakaroon ng kaligayahan ng aming tahanan bilang isang individual na nag-commit ng aking sarili sa iyo. At hindi tama na kami maninisi. Hindi makakatulong, Panginoon. Salamat na mayroong iglesia. Salamat na laging mayroong pangangaral. At naniniwala ko kami na malaking tulong ito para maging maligaya ang aming inaharap. Lord, nawa po ang isawang bahala ng mga kabataan. Lord, nawa po, bigyan nila ng importansya ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, tulungan niyo po ang mga magulang na manindigan sa tama at ilid ang kalabong pamilya, Panginoon. At sama-sama kami maglingkod sa iyong iglesia. My family, we will serve you. As I commit, the members did come and pray. Dalayan po Diyos na nawa po kayo magpalat magulang. As I pray for all the couples, for all the children. Dalayan po Diyos na nawa po kayo siyang magpalat. Salamat po. Pinupuri ka namin at itinataas. In Jesus' name, these things we pray. All the people say, Amen. Alright? Thank you, mga kapatid, sa inyong magandang puso. You know, in the seasons of brings, binibiro ko ang may bahay ko. Ang pinakamagandang nakita ko doon ay yung boxing ring. Nandiyan ba kayo? Mayroon nagtanong sa akin kasi, Brother Jonathan Pastor, nag-aaway pa kayo ng misis mo? Nag-aaway kami, pero hininto na namin kasi pag kami nag-aaway, may nasasaktan. Isawa na ako mapagbuhatan ng kamay. Joke lang yun. Okay. Just normal. Sabi nga ng Bible, nagagalit tayo. Okay? Siguro at tapos, ang pinakamatagal kong galit hanggang 12 oras. Diba? Kasi sabi ng Bible, let not the sun dilaw upon your wrath. Diba? Kung 6 to 6 yun, 12 hours yun. Siguro on the other hand, let not the sun rise upon your wrath. Kaya, sinasabi ko sa inyo, hindi po ito kwento lang, Brother Danny. Pag nagagalit ang misis ko at pinalikuran ako, susundan ko kung saan siya tumalikod at nakatutok yung harapan ko sa likod niya. Hindi ko sinasabi, che, talikuran mo, pagtalikuran tayo. Diba? Ang kagandahan nun, pag sinundan ko yung kanyang talikod at niyakap ko, alam nyo, kinabukasan, magkaharap na kayo. Kaya nakabuo ng bata. Bata-bata, parang pagkawa.
Amen. So, praise the Lord.